Dito sa Maynila, lumiyab ang unang apoy ng himagsikan. Dito sa Maynila, nakita natin si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at lahat ng bayani. Dito dumanak ang dugo. Dito karapat-dapat lamang na maging kapital ng Pilipinas ulit. Pagkat dito sa Maynila, may ibang pamayanan, ibang komunidad, iba ang tapang, iba ang pagkakaisa, iba ang unang na loob, lahat ng katangian ng Pilipino. At alam din natin, ang babalik na Yorme Isko, nananalaytay sa kanyang mga ugat, ang dugo ng tunay na Manileño. Matapang, tapang na hindi lamang sa digmaan, kundi tapang sa bakbakan ng hirap ng buhay. At sa mga pagkakataon kong ito, talaga rin pong napakapalad ng bawat isa sapagkat kasama na po natin ang isa sa ating magiging boses sa Senado. At upang ipakilala muli, tawagin po natin Mr. Kilian Bao and Macoy De Leon. Kamusta kayo lahat? Okay ba ba? Makoy, alam mo, huwag na natin patagalin pa. Ito yung sinasabi mo kanina. Yung sinabi mo kapag may problema, may solusyon. Hashtag, I need solution. Okay? Hashtag, yan. So, ano ba? Alam mo, ito yung isa sa pinaka masipag, matapang, matalino kaysa sulok ng bansa. Sinusunod niya para makalapit sa mga tao. Ito na po ang number 39 sa inyong mga balota. Senator Hani Marcos! Ayan naman, si David. Aray ko. Nako, maraming salamat. At maraming salamat sa inyo lahat. Tatambay kayo dito. Dito lang, Bakit dancer daw sila? Nako po. Alam niyo, may kikwento lang ako. Baka hindi niyo alam, nung bata pa ako, ang Maynila, hindi na kapital ng Pilipinas. Alam pa ninyo yun, na may panahon, dekadang panahon, na ang Maynila hindi na talaga capital city of the Philippines. Bagay na kinagagalit ng aking magulang. Sabi ng nanay ko, yung forever first lady natin si Imelda, ang sabi, naku, ako pinanganak dito, batang Maynila ako, hindi ako papayag na hindi capital yan. Sabi naman ng ama ko, naku, pinusta ko ang buhay ko dyan sa Second World War bilang guerrilla. Dito sa Maynila, lumiyab ang unang apoy ng himagsikan. Dito sa Maynila, nakita natin si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at lahat ng bayani. Dito dumanak ang dugo. Dito karapat-dapat lamang na maging kapital ng Pilipinas ulit. Pagkat dito sa Maynila, may ibang pamayanan, ibang komunidad, iba ang tapang, iba ang pagkakaisa, iba ang unang na loob, lahat ng katangian ng Pilipino. At pinangatawanan ng ama ko, ang orig na Presidente Ferdinand Marcos noong 1976, matapos ang 28 anyos, balik na naman sa Maynila ang pagiging kapital ng ating bansa. Napakalaking bagay po, Presidential Decree number 940. Manila ang pinagmamalaki natin sa buong mundo. Manila ang kinikilalang puso at diwa ng Pilipinas. At alam din natin, ang babalik na Yorme Isko, nananalaytay sa kanyang mga ugat, ang dugo ng tunay na Manileño. Matapang, tapang na hindi lamang sa digmaan, kundi tapang
na lumaking mahirap, kaya lumaban at nagsumikap. Lumaking mangmangsana, puspusan nag-aral. Lumaban sa katiwalian, naging matagumpay. Yan ang tanging Mangilenyo. At talagang tuwan-tuwa po ako. Alam po ninyo, napakalungkot nung nakaraang linggo, nabalitaan natin at nagkahidwaan, naghati-hati ang sambayan ng Pilipino sa pagka-aresto ng dating presidente natin, Rodrigo Roa Duterte. Ako'y naglunsad ng isang investigasyon sa Senado at natugkasan na sangkatuta na irregularidad ang nadama. Kaya para sa akin, isang matinding dagok sa ating soberanya na pinaglaban dito sa Manila at sa buong kapulungan ang nangyari. Kaya hindi ko na kinaya na sumama pa sa alyansa. Ang ginawa ko, maghanda naman tayo na mga kampanyang mag-isa. Ngunit, ninakap ako ng lahat ng mga konsehal dito sa Sampaloc, sa lahat ng distrito ng Maynila, higit sa lahat ng binamahal nating Yorme. Alam po ninyo, kaming tatlo ay magkakapareho galing sa gobyerno lokal. Sila, si Tatay Digong at saka si Isko, mga mayor. Ako naman, gobernador. Matalas po ang tema namin sa mga kumakalam na sikmura. Matindi rin ang aming boses na malalakas sa pagtanggol ng mahihina kesa sa pagbagulan ng politika. Sanay po kami sa biglaan at agarang solusyon at sanay din kami sa aksyon. Sino rito ang ating mga kababaihan? Happy Women's Month sa mga ale kabaro ko. Happy Women's Month! Sino sa inyo ang solo parent? Aray, mga natay, tanay, naku, napakahirap maging solo parent, damang-damang ko yan, dahil naghihirap na maghanap buhay, walang panahon, wala rin mga pera, kulang-kulang ng datong, higit sa lahat, walang jowa, walang love life. Pero happy naman ang pigang, diba? Ganun talaga, kailangan tulungan po natin ang solo parent. Meron na tayong Magna Carta, sumalit wala pang sustento. Ano ba yan? Kaya tulong-tulong, andito tayo para magkaisa at mabigyan ng konting tulong, buwan-buwan, hindi limos ng ayuda, kundi sustentong buwan-buwan. Ganon din, sino rito ang lampas na ng 60 years old? Ang mga mahal na lola at lolo, kumusta na mga lola at lolo, mga seniors po natin? Sa wakas, naipasa na namin yung ating tinatawag na social pension. Sa pinakamahihirap na lolo at lolo, buwanan, tumatanggap ng 1,000 kada buwan para sa pagkain, sa gamot at iba pa. At ganoon din yung Expanded Centenarians Act. Dahil kasi, dati, kailangan 100 taon ka. Sino naman ang aapak noon ko, konti lang ang siswertehin ng ganyan. Kaya ginawa natin, pinalawak natin, 80, 85, 90, 95, tatanggap na ng 10,000 pesos sa birthday nila. Nako, konting pagtingin sa kanilang taon-taon na pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal sa atin. O, diba? At sigurado ako na sa tulong natin sa ating mga magsasaka, tunay na makakabawi tayo at babagsak din ang presyo ng bilihin. Kung mahirap mabuhay, mahirap din magkasakit. Kaya sinasabi ko, kinakailangan magkaroon na ng specialty hospitals ang lungsod ng Maynila. Hindi lamang iisa sa buong bansa, kundi dito mismo may Philippine Heart Center tulad ng itinatag ng nanay ko
Manileño. Sa inyong lahat, alam niyo, pag pinag-uusapan, ano ang pangarap ng Pilipino? Sa palagay ko, napakasimple at payak lamang. Simple lang po tayo, hindi naman tayo ambisyoso. Ang nais lamang, sapat na pagkain sa hapagkainan. May tinitirhan kahit papano. Higit sa lahat, nakapagtapos ang anak. Ganon lang naman ang Pilipino, may disenteng trabaho. At sa palagay ko, deserve naman natin ang pangarap na yan. Deserve natin ang the service sa City Hall, the service sa Senado, the serve po ng Maynila. Huwag ninyong kalimutan, ano man ang problema, ay may solusyon. Ay may solusyon po. Sulit, Senador, 39 pesos only. Numero 39 sa balon.